mainit na balita ngayong tanghali. Kamara nagsagawa ng executive session para talakayin ang estado ng idineklarang martial law sa Mindanao. Desisyon kung susuportahan o papawalan ng bisa ang proklamasyon, malalaman ngayong araw. Mahigit sa 70,000 residente sa Marawi City, apektado ng bakbakan ng militar at Maute Group. Psychological counseling sa mga biktima sisimulan bukas. Pangulong Duterte, kinansela na ang planong biyahe sa Japan sa susunod na linggo upang tutukan ang sitwasyon sa Marawi City. Presyo ng school supplies, tumaas ilang araw bago pasukan sa Hunyo. DTI at FDA nag-ikot sa Divisoria para tiking ligtas at naaayon sa takdang presyo ang mga binibentang mga gamit pang eskwela. Panukalang palawigin ng 5 taon ang validity ng driver's license isinalang na sa bicameral conference. At AFP Cavaliers babawi sa talong nalasap sa BOC Transformers sa pagpapatuloy ng aksyon sa UNTV Cup Executive Playoff sa linggo. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Magandang tanghali. Magdidesisyon na ang Kamara ngayong araw kung susuportahan o pawawalang bisa ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Mula sa House of Representatives, may report si Joyce Balancio live. Go ahead, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Kasalukuyan nga nagpupulong ang Kamara at ang Executive Branch sa isang executive session o closed-door session dito sa lower chamber ng Kongreso. Ito ay dahil may mga ilang sensitibong impormasyon na maaring matalakay sa sesyon na hindi maaring maisapubliko ng ating mga opisyal. Nag-convene ngayon ang Kamara bilang Committee of the Whole House para talakayin ang idineklarang batas militar sa Mindanao. Dumating sa pulong na ito sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Deputy Executive Secretary Menardo Guevara, Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar, PNP Chief Ronald De La Rosa, National Security Advisor Hermogenes Esperon, Court Administrator Maidas Marquez at Department of Health Secretary Pauline Obial. Inaasahan namang susunod sa briefing din si DSWD Secretary Judy Taguiwalo na manggagaling pa sa Mindanao. Sa simula ng sesyon kanina, humingi agad ng suporta si House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga kapwa mambabatas para suportahan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Colleagues, let us extend to the President the aid which he needs. Let us also do our part and legislate lasting solutions to the problems we face. We owe this to the people of Marawi City. We owe this to the people of Mindanao. We owe this to the people of the Philippines. Nagbigay naman ng report si Executive Secretary Medialdea at Deputy Executive Secretary Guevara patungkol sa mga pangyayari sa Marawi bago ang naging deklarasyon ng Pangulo ng Batas Militar. Matapos ito ay hiniling ni Medialdea na ipagpatuloy ang briefing nila sa isang executive session na inaproba naman ng mayorya ng 135 na mga kongresista na nasa sesyon kanina. Samantala, Floor, habang isinasagawa yung pagdinig ng Committee of the Whole House, nagsagawa naman ng kilos protesta sa labas ng Kamara ang ilang militanting grupo katulad ng Bayan Muna at Gabriela bilang pagtutol sa martial law. Ang panawagan nila Floor sa Kongreso ay pawalang bisa ang batas militar na idineklara ng Pangulo sa Mindanao. Floor, ayon kay Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariñas, tinatarget na lang matapos mamayang alas 3 ng hapon itong executive session para magbigay daan sa plenaryo ng alas 4. Matapos itong executive session na to, Floor, inaasahan natin maglalabas ng desisyon ang Committee of the Whole House kung i-revoke ba nila ang deklarasyon ng martial law o kung katulad ng Senado kahapon, maglalabas din ba sila ng resolusyon bilang suporta sa deklarasyon ng Pangulo. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa House of Representatives. Naniniwala si Senate Minority Leader Franklin Drilon na dapat manghimasok ang Korte Suprema sa usapin ng martial law kung hindi magpapatawag ang Kongreso ng joint session. May report si Nel Maribuho. Nagbabala ang minority bloc ng Senado na dapat may managot sa liderato ng Kongreso kung sakali mang hindi ituloy ang joint session para talakayin ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao.
kung merong magpapile sa ombudsman ng dereliction of duty, ang mananagot dito would be the Speaker of the House, yung Senate President. Ayon naman kay Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon, dapat na maghimasok ang Korte Suprema kung sakaling manatiling issue pa rin sa Kongreso ang pagsasagawa ng joint session. Pag hindi mangyari yan, then with more reason that the Supreme Court would have to rule on this issue. Katunayan, pinaplano na ng opposition bloc ng Kamara na maghain ng petition sa Supreme Court. That is a very clear possibility. Not only with respect to the refusal of the leadership to convene in joint session, but also on the factual basis of martial law, which according to the Constitution, the Supreme Court has jurisdiction. Samantala, naghain naman ng joint resolution ng Makabayan Bloc sa Kamara para magpatawag ng joint session at i-revoke ang deklarasyong batas militar. At wala namang nagbabawal sa House of Representatives na magpatawag ng sesyon kahit na kami ay nakasinidye bukas. If there is a consideration, special consideration, then pwede magpatawag dahil hindi pa naman natatapos ang 17th Congress. Naninindigan naman ang liderato ng Kamara na wala pang pangangailangan sa ngayon para sa joint session. Bakit naman kailangan mag-joint session ngayon? Wala namang mandato na gano'n sa Constitution. Di ho ba? Malinaw sa Constitution, within 48 hours after declaration of martial law, the President is mandated to submit a report to Congress personally or in writing. Yun lang yun. Pero kung wala namang objection, bakit tayo magkukonvene? Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nagbigay ng briefing kahapon si DFA Secretary Alan Peter Cayetano sa Diplomatic Corps kaugnay sa idineklarang martial law sa Mindanao. May report si Aiko Miguel. Sa unang pagkakataon, humarap kahapon si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa Diplomatic Corps upang ipaalam sa mga ito ang sitwasyon sa Mindanao at kung bakit isinailalim ito ng Pangulo sa batas militar. Sa isinagawang briefing, sinabi ng kalihim na kinailangan ang pagdedeklara ng martial law upang maresolba ang lumalalang suliranin sa kaguluhan sa Mindanao. Ever due to actual rebellion, terrorism, and the presence of ISIS on Philippine soil, the declaration of martial law in Mindanao became a necessity. Tiniyak rin ni Cayetano sa mga diplomat na hindi hahayaan ng pamahalaan na mayroong maabuso habang ipinatutupad ang batas militar. Anya, naniniwala siya na maraming bansa ang nakauunawa sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas dahil ilan sa mga ito ay problema rin ang terorismo. Siniguro rin ni DFA Secretary Cayetano na ginagawa naman ng pamahalaan ang lahat upang masugpo ang mga teroristang grupo sa lalong madaling panahon. But I also assured them that the government is pulling its resources not only in the military side of addressing rebellion, but on the socio-economic side of showing each and every Filipino na mahal sila ng Pilipinas. Samantala, sinabi rin ng top diplomat ng bansa na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng MILF at MNLF kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga gabinete nito, kaugnay sa pagresolba sa lumalalang kaguluhan sa Mindanao. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala, magpapadala ng relief goods ang Davao City Government sa mga taga-Marawi na lumikas sa Iligan City. Narito ang report ni Janice Inhente. Pinag-uusapan na ng lokal na pamahalaan at iba pang authorities kung papaano ipapadala sa Iligan City ang 1 milyong pisong halaga ng sako ng bigas at canned goods. Ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, naka-standby na sa isang warehouse sa lungsod ang 500 sako ng bigas. Doon na tayo plan na magpadala og relief goods sa Iligan, but ang problem is ang safety sa tao, sa mga trucks ug sa relief goods mismo along the way. So karon na binadiscuss pa nato. Dagdag pa ng alkalde, makikipag-usap pa sila sa AFP kung papaano ang safety na paraan para maipadala kaagad sa Iligan ang mga relief goods.
since di po na mo gusto ka ng mang-hassle sa ilaha kay kibalin nga busy sila no with our situation right now, pero sila lang man po good ang makasecure po yun sa mga pagkaon, mga relief goods na mapadala nato. Samantala, 300 sako ng bigas, kahon-kahong canned goods at noodles ang ibinigay rin ng Zamboanga City para sa mga residente na apektado ng bakbakan sa Marawi City. Ipinadala na ang mga tulong sa pamamagitan ng Navy vessel, katuwang ng AFP Western Mindanao Command. The city is of course our partner in all terms of projects at activities, lalong-lalo na sa humanitarian activities. So alam po nila na we have the capacity through our Navy to bring the goods, or our Air Force to bring the relief goods doon sa Marawi. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Isa sa ilalim sa psychological counseling ng Department of Health at Social Welfare and Development sa Huwebes ang mga nagsilikas na residente ng Marawi City. May report si Jackie Estacion. Nangangailangan ng mga Maranao na psychiatrist ang Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Ito ay para sa isasagawang psychological counseling sa mga residente sa Marawi na naapektuhan na nagpapatuloy na kaguluhan sa lungsod. Ayon kay Secretary Judy Tagiwalo, malaking bentahe kung marunong magmaranaw ang psychiatrist dahil mas magiging madali ang komunikasyon sa mga residente. Isa umano ito sa napag-usapan sa ginawang press briefing sa Tubod, Iligan City ng Command Center for Marawi Crisis na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga local government units. Nagsimula na anya silang tumanggap ng mga volunteers para dito. Sinabi ni Vice Governor Lukman that they have already volunteers from universities in the art. Kapag nakakuha na ng sapat na bilang ng volunteers, magsasagawa ng orientation at training ng mga psychiatrist sa darating na Huwebes at tatagal hanggang sa Sabado. Pagkatapos nito ay agad nasisimula ng psychological counseling. Samantala, bukod sa pagsasagawa ng debriefing, pinag-usapan din sa pulong ang mga paraan kung paano mas mapapadali ang pagdadala ng tulong sa mga residenteng apektado ng kaguluhan. Open naman tayo, pare-pareho masabi natin maagap na serbisyo. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Iligan City. Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng mga pangunahing produkto sa Mindanao sa kabila ng umiiral na price freeze sa buong isla. Narito ang report ni Maki Libradilla. Tatagal pa hanggang 2 o 3 linggo ang supply ng basic commodities sa Mindanao. Kabilang narito ang bigas, delata, gamot at iba pang pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, posibleng marami ang nakikinabang sa ipinamamahaging relief goods ng DSWD kaya hindi na masyadong bumibili ang mga tao. Dagdag pa nito, may mga supplier na rin nakausap na magdi-deliver ng pangangailangan sa Mindanao bago pa man kapusin ang supply dito. Sa ngayon ay umiiral ang price freeze sa rehiyon kasunod ng pagdeklara ng martial law ng Pangulo. At sinasabi niya rin dito na wala pong paggalaw sa mga presyo. No price increase, no panic buying. Actually, sabi niya, it's the opposite nga po. No? More goods in the market, but lesser buyers. Damay din sa price freeze ang liquefied petroleum gas na gamit sa bahay o yung may bigat na 11 kilos pababa. Samantala, mahigpit na rin binabantayan ng regional at provincial offices ng DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang pananamantala ng ibang negosyante. Local Municipal Price Coordinating Council. Sila po yung tutulong sa amin na mag-ikot at malaman kung meron talagang supply lack in any particular good or goods na nandoon sa kanila. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Makati. Pinawi ng PNP National Capital Region Police Office ang pangamba ng publiko kaugnay sa ulat na may mga galamay na ng maute sa Metro Manila. May report si Monokson. Just like normal na may relative ako sa ibang lugar, probably sa Mindanao, ganun din naman sila. No, they have relatives in not only here in Metro Manila, in some other places also. But that doesn't mean na sila ay radical also. Ito ang kinumpirma ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde nang tanungin kung mayroon ng presensya ng Maute Group sa Metro Manila. Ayon kay General Albayalde,
nasa ilalim ng kanilang monitoring ang mga kaanak ng ilang miyembro ng MAUTE. At sa kanilang obserbasyon, walang balak na masama ang mga ito. Ayon pa sa NCRPO Chief, kasalukuyang nasa ilalim ng moderate level threat ang buong Metro Manila kahit na walang namomonitor na banta ng terorismo. Nananatili ring nasa full alert status ang NCRPO simula noong Davao bombing. Samantala, naniniwala naman ang general na panahon na upang ipasa ng Kongreso ang SIM card registration bill. I think it's high time that we should register lahat ng binibili nating SIM para hindi magamit ito sa kung ano-ano man, no? Yung iba nambabastos, yung iba nagtetret. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kinansala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakdang pagbisita sa Japan para dumalo sa 23rd Conference on the Future of Asia ngayong Hunyo dahil sa nagaganap na kaguluhan sa Mindanao. Narito ang report ni Rosalie Cos. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na kanselado ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan sa susunod na linggo. Batay sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, nagkasundo ang Philippine at Japanese government na may mas mabuting pagkakataon upang muling magkita sina Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Batay naman sa programang inilathala ng Japanese official organizer ng 23rd International Conference on the Future of Asia, si Foreign Affairs Undersecretary Enrique Manalo ang kakatawan sa Pangulo sa naturang event. Binigyan diin naman ng Malacanang na mas nais ni Pangulong Duterte na manatili muna sa bansa upang personal na ma-monitor ang mga pangyayari sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao. We know he would rather stay here. Thank you. Samantala, batay sa huling ulat ng pamahalaan, halos 70 miyembro na ng MAUTE terrorist group ang napatay sa bakbakan sa Marawi. Kaya sa huling pagkakataon, nanawagan ng Malacanang na sumuko na ang mga nalalabing miyembro ng MAUTE. We call on the remaining terrorists to surrender while there is an opportunity. Ayon sa Malacanang, ito ay upang mapigilan na rin ang mas matinding epekto ng bakbakan sa mga residente at ari-arian sa Marawi City. Nabanggit naman ng Joint Committee ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front na nakipagpulong ang punong ehekutibo kay MILF Chairman Alja Murad Ibrahim at iba pang opisyal ng MILF sa Davao City Lunes ng gabi. Ito ay upang iulat sa Pangulo na bukas ang MILF na i-extend ang kanilang humanitarian assistance para sa mga sibilyang naiipit ng Marawi clash. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa iba pang balita, opisyal nang dinismiss ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa botong 217-4-0, inaprubahan ng mga mambabatas ang House Resolution No. 1015 na nagbabasura sa inihaing reklamo ni Magdalo Representative Gary Alejano. Ang resolusyon ay batay din sa report ng House Justice Committee kung saan nakasaad ang kawalan ng direct personal knowledge ni Alejano sa kanyang mga akusasyon. Bukod kay Alejano, tanging ang mga opposition congressman na sina Ifugao Representative Teddy Baquila Jr., Albay 1st District Representative Edsel Lagman, and Akbayan Representative Tom Villarin ang hindi pumabor sa House Resolution. Sa pagbasura sa impeachment complaint, 1 taon pa ang bibilangin bago muling makapagsampa ng reklamo laban sa Pangulo. Binuwag na ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar ang Strategic Communications Office o SCO na binuo noon ng nakalipas na administrasyon. Ang SCO ay pinamumunuan noon ni dating Undersecretary Manolo Quezon. Ang tanggapang ito ang sumasala sa mga mensahe na pumapasok sa Office of the President. Ito rin ang nagre-rekomenda kung paano ito tutugunan ng Pangulo. Ang mga apektadong empleyado nito ay ililipat sa ibang opisina o sa PCOO. Susunod, panukalang palawigin ng 5 taon ng validity ng driver's license isinalang na sa bicameral conference. Operasyon sa Ninoy Aquino International Airport balik normal na matapos ang pagsasara ng international runway kahapon dahil sa emergency pothole repair. Tinulungan ng
UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng hit and run sa Navotas City kagabi. May report si Reynante Ponte. Pauwi na sana sa kanilang bahay sa Tumanan, Navotas City si Bertson Branzuela, 21 anyos, na sakay ng kanyang motorsiklo nang maaksidente ito sa Radial Road 10 bandang alas 11 kagabi. Ayon sa biktima, bigla siyang kinat ng jeep at huminto umano ito sa kanyang dinadaanan para magbaba ng pasahero. Nagulat umano siya at hindi nakapagpreno kaya bumangga sa likurang bahagi ng jeep. Ngunit sa halip na tulungan ng biktima ay agad na umalis ng jeep. Tiempo namang nadaanan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na nakaupo sa gitna ng kalsada na iniinda ang tinamo nitong mga sugat. Inassess at nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamong mga sugat ni Bertson sa kanyang tuhod at siko. Matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital. Dumating naman ang kamag-anak ng biktima sa pinangyarihan ng aksidente upang sunduin ito at para magpa-blotter sa police station. Sagutin niyo yung nangyari sa kapatid ko. Kasi mabagal naman daw po yung takbo ng kapatid ko. Tapos sana kung wala siyang intensyon na na masama, sana hinintuan niya, 'di ba? Tinulungan niya na lang. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Navotas City. Ilang araw bago magsimula ang school year 2017-2018, iniulat na may ilang brand ng school supplies ang tumaas na ang presyo sa mga pamilihan. May report si Maki Libradilla. Abala na ngayon ang marami sa pamimili ng mga gamit pang eskwela para sa pasukan sa susunod na linggo. Ngunit ramdam na ng ilan sa mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng ilang brand ng school supplies. Ko-compare ko siya, mas tumaas ngayon. Sobrang budget. Ang ibang writing at spiral notebook, 15 pesos and 75 centavos na ngayon kumpara dati na nasa 14 pesos and 75 centavos lang. Ang ilang brand ng lapis, tumaas din ang presyo mula piso hanggang 6 pesos and 75 centavos. Ganon din sa ilang brand ng ballpen na nadagdagan ng 75 centavos hanggang 2 pesos. Ayon sa DTI, nagmahal ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga produkto kung kaya tumaas ang presyo ng mga ito. Yun ang main justification nila, or shall we say reason, for the increase that was incurred. And if you will see the movement, hindi naman almost every year lahat nagtataasan as I said, meron ibang mga produkto, they maintain the same price. Upang makatipid, payo ng DTI, bumili ng bultuhan o promo packs na naglalaman na ng kumpletong school supplies kung saan makakamura ka ng 9 pesos hanggang 22 pesos. Mas mura po pagka marami, para po sa mga kapatid ko. Samantala, umiikot na rin sa iba't ibang panig ng bansa ang diskwento caravan ng DTI kung saan makabibili ng mga produkto sa abot kayang halaga. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Nag-inspeksyon sa matindahan ng school supplies ang Department of Trade and Industry at Food and Drugs Administration sa Divisoria at Moraita. Nasa linya ng telepono si Maki Libradilla, kaugnay ng balitang iyan. Yes, Maki. Yes, nakaisinunod ng DTI at FDA ang mga store ng school supplies sa Divisoria at Moraita, bahagi ng University Belt. Ayon kay Ferdinand Banposte, OIC ng DTI, FTED, layong nito na tiyakin kung sumusunod ba sa suggested retail price ang mga nagtitinda ng school supplies. Kaya naman nagpaskil na rin sila ng SRP sa mga tindahan sa lugar. Sa pag-iikot ng DTI, karamihan ay sumusunod naman sa ibinaba nilang standards. Isa-isa rin nilang binilang ang mga pahina ng notebook. Subalit sa ilang tindahan, nakakita sila ng notebooks at paper pads na kulang sa pahina. Imbis na 80 leaves, nasa 76 to 78 leaves lang ang laman ng mga ito. Kinumpiska din ng DTI ang mga notebook para gamiting ebidensya. Agad namang binigyan ng notice of violation ng mga tindahan. Bibigyan ng 2 araw na palugit ang may-ari ng tindahan para magpaliwanag sa opisina ng DTI. Kapag napatunayang may sala, maaari umanong magmulta ng 500 hanggang sa 300,000 piso ang may-ari ng mga store. Na-detect naman ang scanner ng Food and Drug Administration ang mataas na mercury content ng 4 na brand ng watercolor at isang color pencil. Bumili ng sample ng FDA para isa ilalim sa test
upang kumpirmahin ang toxicity level ng mga ito. Kapag napatunayan, ipagbabawal ng ahensya ang pagbebenta ng brand na ito ng watercolor at ito post sa kanilang website. Payo ng FDA, suriing mabuti ang bibilhing gamit. Kapag may masangsang na amoy at may malakas na amoy ng goma, ang pintura ng lapis o Crayola ay huwag na daw itong bilhin. Iwasan din ang pagbili ng mga produktong hindi maunawaan ang mga nakasulat. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Maki Libradilla mula sa Maynila. Sisimulan na ngayong Hunyo ang konstruksyon ng 2 LRT station sa Marcos Highway na magdudugtong sa Santolan Station. May report si Jenica Cruz. Sisimulan na ang Package 2 ng Light Rail Transit Construction sa Marcos Highway, Masinag, Antipolo City. Naglalaman ang Package 2 ng disenyo at construction ng 2 dagdag na LRT station na Masinag Station at Emerald Station. Inaasahan na mahigit 80,000 mga pasahero ang makikinabang sa proyektong ito dahil mapapabilis ang biyahe mula Masinag to Recto ng 40 minuto na dati ay inaabot ng 3 oras sa jeep. Basically, it's a 3-package project which started with the package 1, yung viaduct. So there will be 2 stations, one in front of Robinson's Mall. It will be called the Emerald Station, and the other one in this location is the Masinag Station. Inaasahan na makukumpleto ang proyekto bandang April of 2019. Naglabas naman ng traffic advisory ang MMDA na simula June 1, 2 lane ng Marcos Highway East at westbound ang isasara upang bigyan daan ang construction ng 2 LRT station. Kasi definitely during construction meron talagang abala na makikreate. We'll be taking up 1 lane at both sides of the median for construction purposes. Sa kasalukuyan ay nasa bidding pa ang Package 3 ng LRT project na naglalaman ng electromechanical system at design. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Balik na sa normal ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport matapos na pansamantalang isara kahapon ang isa sa mga runway dahil sa natuklap na asfalto. Narito ang report ni Joan Nano. 27 biyahe ng mga eroplano ang naapektuhan kahapon nang biglang ipasara ng Manila International Airport Authority ang isang bahagi ng international runway sa NAIA. 11 flights ang na-divert sa Clark International Airport. 7 ang na-delay habang 9 naman ang nakansela. Ayon kay MIA General Manager Ed Monreal, nagpatupad sila ng emergency closure matapos na mapansin ng Cebu Pacific Airlines ang isang malaking lubak sa runway 6. Paliwanag ng MIA, nagkaroon ng lubak dahil madalas umanong nakakayod ang runway tuwing naglalanding ang eroplano. Posible rin umanong bunga ito ng labis na init ng panahon at mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw kung kaya't lumambot ang asfalto. Pag naglanding ho yan, siyempre ang bigat ng eroplano nandun. May malalim hong spot. It's about 3 inches yung ibang area. Yung iba naman manipis. Yung mga 3 to 4 inches yung lalim. Sa full force ng paglanding, pag tinamaan ng landing gear yun, baka gumewang po at tinamaan ng hangin, di lalong out of control po ang ating eroplano. Agad naman nagsagawa ng asphalt laying sa naturang runway. Tumagal ang pagkukumpuni ng 3 oras. Dakong alas 4 na ng hapon nang bumalik sa normalang operasyon sa NAIA. Humingi naman ng paumanhin at pangunawa ang MIA sa mga naapektuhang pasahero at sinabing kinailangan nilang kumpunihin ang sira sa runway upang maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente. Ginawa ho namin yung pagsasarado dahil because of security issue, safety issue po. Yung mga naapektuhan, I'm sure the airlines would take care of them. It's part of passenger rights. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Magdaraos ng malawakang transport holiday ang may 5,000 tsuper at operator sa Metro Manila dahil sa ginagawang panggigipit sa kanila ng mga Super Malls Transport Services Incorporated. Makakausap natin si Joan Nano para sa balitang yan. Yes, Joan?
Victor, isang malawakang kilos protesta ang inihahanda ngayon ng Asosasyon ng mga Tsuper at Operator mula sa SM Malls Integrated Transport Terminals Federation laban sa pamunuan ng Super Malls Transport Services Incorporated sa darating na June 2. Ang SMMIT ay isang samahan ng mga Tsuper at Operator na nagtuterminal sa iba't ibang branch ng SM Super Malls sa buong bansa. Ipinoprotesta ng grupo ang umano'y biglaang pagtataas ng binabayarang renta kada buwan sa mga parking slots ng mahigit sa 100%. Mula sa dating 7,000 piso na buwan ng renta, ngayon ay umaabot na anila sa mahigit 13,000 piso ang kanilang binabayaran sa bawat dalawang slot. Inirereklamo rin ng grupo ang umano'y panggigipit sa kanila ng mga opisyal ng STSI kung saan sapilitan umano silang pinapipirma sa renewal of contract lease at kung hindi sila papayag ay nagbabanta umano ang mga ito na ito-terminate ang kanilang mga kontrata at hindi napapayagan pang magsakay ng mga pasahero sa mga terminal ng SM. Nais ng grupo na maipaabot sa pamunuan ng SM ang umano'y hindi makatwirang pamamahala ng STSI at umaapela na ibalik na sa SM Prime Holdings ang pangangasiwa sa mga transport terminal ng SM. Isasagawa ang tigil pasada dakong 3:00 ng hapon sa Mall of Asia sa Pasay City sa Biyernes at inaasahan tatagal yan hanggang 6:00 ng gabi, subalit tanging mga miyembro lamang nila sa Metro Manila ang makikiisa sa protesta. Ayon nga sa mga tsuper, itinaon nila sa hapon ang gagawing protesta upang hindi masyadong maging pahirap sa ating mga mananakay. Pero ayon nga sa grupo, posible pa rin naman na hindi matuloy ang tigil pasada kung pakikiusapan sila ng pamunuan ng SM at papayag na ibigay ang kanilang mga iniaapela. Victor? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Alam na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang pagpapalawig ng driver's license mula sa 3 hanggang 5 taon. Mag-uulat si Nel Maribuhok sa pamamagitan ng telepono. Nel? Floor, matapos makapasa sa Senado kahapon ang panukalang pagpapalawig ng driver's license sa 5 taon, sumalag na ngayong umaga sa Bicameral Conference Committee ang panukalang ito kung saan ilang provision ng panukalang batas ay naisapinal na. Kabilang dito ang provision na paglalagay ng online processing para sa renewal ng professional at non-professional driver's license matapos ang 1 taon na bisa ng batas. Itinaas rin ang multa sa 20,000 pesos mula sa 200 pesos para sa mapatutunayang lalabag sa mga provision ng batas na ito, tulad ng pakikipagsabwatan ng isang aplikante sa mga opisyal upang makapandaya sa mga isinasagawang eksaminasyon sa pagkuha ng lisensya. Gayun din ang pamimeke ng mga dokumento. May provision rin ang panukalang ito na maaaring maipagkaloob ang 10-year validity na driver's license kung saan didepende sa restrictions na ipapataw ng Land Transportation Office at kung walang magiging paglabag sa batas trapiko sa loob ng 3 hanggang 5 taon ng isang driver. Ngayong tanghali lamang ay naaprubahan na o naratipikahan na sa BICAM ang proposed bill na ito at agad na isusumite sa Malacanang para naman sa lagda ni Pangulong Rodrigo Duterte upang maging ganap na batas. Flor? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, nagulat mula sa Pasay City. Nais ng National Housing Authority o NHA na mabigyan ng dagdag na kapangyarihan ng Kongreso para may pamahagi ang ilan pang pabahay sa mga sundalo at pulis. Nagbabalik si Nel Maribuhok. Humihiling ang National Housing Authority sa Kongreso na mabigyan ng dagdag na kapangyarihan upang maipagkaloob sa iba pang benepisyaryo ang ilan pang pabahay ng pamahalaan. Sa pagdinig na Senado kahapon, iniulat ng NHA na nasa 1,700 housing units sa Bulacan ang hindi pa rin nauokupa ng mga tauhan ng AFP at PNP. Noong Marso, puwersahang inukupa ng mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay ang ilan sa mga bakanting housing units sa San Juan del Monte at Pandi, Bulacan. The legislation that we're asking the Congress, the Senate as well as representative to award and give us authority to re-award these unawarded, unoccupied housing units of the AFP-PNP. Paliwanag naman ng AFP, hindi pabor sa kanila ang lugar ng mga pabahay kaya hindi nila ito inuokupa. Karamihan sa pabahay ay hindi pa tinitirhan dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang nakalaang pabahay na napakalayo sa
pinapasukan ng sundalo. Napagkasunduan sa pagdinig na hahanap na lang ang NHA ng mas malapit na lugar na pagtatayuan ng pabahay para sa mga pulis at sundalo. Maliban dito, ipinanukala rin na doblehin ang sukat ng pabahay mula sa standard size na 22 square meters. Nanggaling na rin po sa kanila. If it's near their camps, near their place of work, mukhang titirahan po yan. Inaasahang maglalabas naman ng joint resolution ng Kongreso para malutas agad ang problema ng pabahay ng NHA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nanawagan sa Kongreso ang National Economic Development Authority o NEDA na ipasa na ang panukalang tax reform package bago matapos ang sesyon sa June 2, 2017. Narito ang report ni Rosalie Coz. Pinabulaanan ng National Economic Development Authority ang mga ulat na kontra sa mga mahihirap ang tax reform package ng pamahalaan. Dahil anito, mas mababang buwis pa nga ang babayaran ng lower income groups kumpara sa kasalukuyang tax collection system. Kung malaki naman ang kita sa hanap buhay, mas malaki ang personal income tax na babayaran. Kaya mas marami umanong Pilipino ang makikinabang sa tax reform package dahil majority sa mga taxpayer ay bababa na ang babayarang buwis at madaragdagan ang kanilang take-home pay. It cannot be anti-poor because it's going to be progressive. It's going to exempt those who are earning 200,000 and below. They don't have to pay any taxes at all. So that's okay for the lower income groups. Lalago rin ang pondo ng pamahalaan kung saan tinatayang nasa 162 billion pesos ang buwis na makakolekta taon-taon at makapaglalaan ng malaking pondo para sa serbisyong panlipunan na pangunahing makikinabang ay mga mahihirap. So the comprehensive tax reform with its proposed earmarking for health under the Social Benefits Program is a necessary government intervention that will ensure that quality health will no longer escape the poor. Gayunman, hindi naman itinanggi ni Secretary Pernia ang posibleng pagtaas sa singil sa pamasahe at presyo ng bilihin dahil sa dagdag na excise tax sa fuel. Ayon naman sa opisyal, mabibinbi ng big-ticket infrastructure projects kundi maipapasa ng Kongreso ang panukalang comprehensive tax reform package ng pamahalaan. We will be unable to fund the build. It will be small build. Nanawagan naman ang kalihim sa Kongreso na magtiwala sa interes ng economic team ng Administrasyong Duterte na aniya hindi pansarili kundi para sa ikasusulong ng ekonomiya ng bansa. We have no personal agenda at all. And we are trained to do economic analysis, tax analysis, and so we know what is best, what is optimal. So that I don't think the legislators are as well versed as the economic team is. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tinapos na ng DOJ ang preliminary investigation sa unang tax evasion complaint laban sa kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Submitted for resolution na sa Department of Justice ang unang tax evasion complaint laban sa kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation. Huling pagdinig na ng DOJ panel kahapon at maglalabas na lamang ng resolusyon kung tuluyang kakasuhan ang kumpanya. After the rejoined affidavit, this case is now being submitted for resolution. Nagugat ang unang reklamo laban sa Mighty sa nadiskubreng mga peking tax stamps sa kanilang produkto na nakumpiska sa bodega sa San Simon, Pampanga. Aabot sa 9.5 billion pesos ang buwis na dapat bayaran ng kumpanya para dito. Uumpisahan naman sa June 8 ang preliminary investigation sa ikalawang reklamo laban sa Mighty. Nakumpiska rin kasi sa kanilang bodega sa San Ildefonso, Bulacan ang mga sigarilyong may peking tax stamps. Halos 27 billion pesos ang buwis na hinahabol ng BIR sa naturang reklamo. Without the appropriate motion, we will treat these cases as two separate cases. Nitong Biyernes, sinampahan ng ikatlong reklamo ang Mighty Corporation dahil sa kaparehong mga paglabag at sinisingil ng mahigit 1 bilyong pisong buwis. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sugatan ng driver ng motorsiklo matapos na sumalpok sa isang truck sa Congressional Avenue, Quezon City. Narito ang report ni Rajel Adora.
Sumalpok ang isang motorsiklo sa unahang bahagi ng isang dump truck na nabalahaw umano sa kahabaan ng Congressional Avenue, Quezon City. Ayon sa driver ng truck, nakahinto ang kanilang truck nang biglang bumangga dito ang isang motor. Sa lakas ng pagkakabangga, sumuot ang motorsiklo sa bumper ng truck. Ayon naman sa saksi, mabilis ang takbo ng motor. Nabalaw yung truck. Tapos, nung nakabalaw na dito, bababa yung driver para mag-ilaw siya. Binuksan niya yung cellphone para i-mando niya yung trapiko na may naging aberya sa sa truck. Tapos bigla naman dating po yung itong rider. Po talaga medyo matulin kasi hindi naman kaya sirain ng ganyang motor yung bumper ng dump truck kung mabagal lang. Nagdamo ng ilang sugat sa ulo at katawan ang driver ng motor. Agad naman dinala ng Department of Public Order and Safety o DPOS ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan upang mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang bagong-bagong kabibiling sasakyan ang sinamampalad na nabangga ng van sa Rojas Boulevard sa Maynila kagabi. May report si Bernard Dadis. Dalawang bagong sasakyang kalalabas pa lamang sa planta sa Rojas Boulevard sa Maynila ang nabangga ng isang Light Ace van pasado alas 11 kagabi. Bahagyang nayupi ang unahan at likurang bahagi ng mga sasakyang sangkot sa banggaan. Ayon sa isa sa mga driver ng bagong sasakyan, mabagal ang usad ng trapiko ng mga oras na yon, ngunit mabilis ang takbo ng van. Traffic ako kanina dito Nakatigil kami. Bigla na lang may lumagabong doon sa huli namin. May malakas kala ko ay truck Tunog ko ang preno Agad yung preno niya itigig namin dito sa unahan Depensa naman ang nakabangga ang van, masyadong magkakadikit o tutok ang convoy ng mga bagong sasakyan. Nang bigla umunong pumreno mga ito ay hindi na umunong kinaya ng paghinto ng van. Ang mga bagong sasakyang ito ay papunta sa pier at isasakay sa barko sa Huwebes para maibenta sa kanilang branch sa Cebu. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinalakay ng mga otoridad ng isang malaking Cebu laboratory sa Quezon City kahapon. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Kahon-kahong tableta mula pa sa Pakistan na umano'y mayroong sangkap sa paggawa ng shabu ang tumambad sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at Quezon City Police District sa isang warehouse sa Quezon City. Tinatayang aabot sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu ang maaaring maproduce mula rito. Kung talagang ma-separate yung ephedrine dito, it can produce around 200 kilos of shabu. So that's more than 1 billion worth of shabu kung talagang ma-separate mo ito kasi raw pa ito Target sa isinagawang raid ang isang Chinese national na nagngangalang Kwok Wen-yu, ngunit bigo itong maaresto sa operasyon. Inaalam naman ng mga pulis kung may kaugnayan ito sa sindikato. Iimbisigan natin yan kung talagang meron siyang network dito. Pero most probably meron siya. Hindi naman niya pwedeng i-maintain yung isang ganyang warehouse na napakalaking wala siyang market talaga. Iniimbestigahan na ng pulisya ang supplier at mga sinusuplayan nito. Samantala, hinikayat naman ng mga otoridad ng publiko na isumbong ang mga kahina-hinalang tao o gawain upang matunton ng iba pang mga pagawaan ng iligal na droga. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. 502 Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Bisaya pa rin ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio amidinan lang localized peace talk kareng kirebeldeng grupo na ning New People's Army. Yan ning balita ng Janice Inhente. Pipila na ka mga pag-atake ang gibuhat sa New People's Army sa gawa sa syudad sa Davao. Sugod nga gideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao Region. Apil niini ang pag-atake sa kampo sa militar sa Davao Oriental kagahapon sa Kadlawon. Apan bisan pa, abli gihapon si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga magpatigayon og localized peace talks tunga sa gobyerno o rebeldeng grupo. Ako, wala man ko choice. I am the mayor of Davao City. Everything
nasa tanaw na ako, makatabang para sa syudad nato, buhaton na ako na therefore, tanaw na ako, makatabang ang localized peace talks. I said, open ko, perme. Apan sumala sa alkalde, dapat nahunungon sa grupo ang ilahang offensive operations kontra sa tropa sa gobyerno. Lisod man good mag-istorya mi, and then kalit na lang na mamatay tungod sa IED kanang mga ingana na mga circumstances. Madumdumang kapilan ng mitanyag si Mayor Sara og peace talk sa NPA. Bag-o pa man miulbo ang kagubot sa Marawi City, apan wala kini gidawat sa grupo og padayon paghihapon sa pag-atake sa syudad. Janice Hente, UNTV News and Rescue, Davao City. Mayari na laki nga duang bulang drug rehabilitation programming 55 sinuko o drug surrendery king Bacolod City. Ining report ng Lalaine Moreno. 65 ka mga drug dependents ang nakatapos na sa duha ka bulan nga drug rehabilitation program sa Bacolod City nga ginpunduhan sang 1 milyon ka piso sang lokal nga gobyerno. Ang duha ka bulan nga drug rehabilitation program ginalakipan sang counseling, lectures kag spiritual activities kag detoxification. Suno sa Philippine Drug Enforcement Agency, masobra 4,000 ang drug surrenderer sa Bacolod City. Kagdako nga bulig ang programa bangod amat-amat nga nagaiban ang mga drug addict sa banwa. Apang dako nga pagpanghangkat man sa gihapon sa mga ini ang paglikaw sa illegal nga droga sa subong nga nagbalik na sila sa ilang nga komunidad. Gani magalonsar sang regular drug testing kag monitoring ang Barangay Drug Abuse Council, PDEA, DILG, PNP agud masiguro nga hindi na sila magabalik sa pag-usar sang illegal nga droga. We are going to come up with the monitoring system, no? And after sini may ara kita aftercare including mga livelihood, etc. nga i-provide sang ato niya city government. They will remain sa list naton but hindi na sila sa active list. Araman sila gyapon sa list naton because they are still subject for monitoring. Part na siyang naton process. Gintagaan man sila sang libre nga livelihood training sa TESDA. Dako nga pasalamat sang 65 nga nakatapos bangod makasugod na sila sang panibag-o nga kabuhi. Sa una-una kung gagamit, nakulbaan pa ko sa mga tao kag sa obra ko gubagi kuya sang ginuntatan ko nagdiretso na obra ko kag nagmayo ng pambuhi. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Yan king kekatamong balitay, bating miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Bibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat Frima sa Nongga Gloria. Susunod, AFP Cavaliers babawi sa talong nalasap ng nakaraang linggo sa pagpapatuloy ng aksyon sa UNTV Cup Executive Playoff. Sa implementasyon ng nationwide smoking ban, planong ilabas ng Department of Health bago ang SONA ng Pangulo sa Hulyo. At 6 na construction worker patay sa bumagsak na gantry crane sa Shandong, China. Tatangkay makabawi ng AFP Cavaliers sa talo nalasap sa BOC Transformers sa pagpapatuloy ng sagupaan sa UNTV Cup Executive Playoff sa linggo sa Pasig Sports Center. Narito ang report ni Bernard Dadis. Nice pass. Nice pass! Babawi kami, for sure. Ito ang sinabi ng AFP Cavaliers matapos talunin ng DOJ Justice Boosters noong nakarang linggo sa score na 92-82. Ang Cavaliers ay may tig-isang panalo at talo kaagapay ng Judiciary Magis. Kinapos ang pwersa ng AFP noong nakaraan nilang bakbakan dahil on duty ang iba nilang players. Tulad ni Brigadier General Genaro del Rosario na tumikada ng 20 points, 6 rebounds at 2 steals sa unin nilang laban kontra Senate Sentinels noong May 21. Karamihan mga officers affected kasi nandun because of sa Mindanao. Most of the time, yung dalawa nga rito galing conference late na dumating dahil about dun sa Marawi na yun incident. Makukompleto na kami mukha sa next Sunday. For sure, 100% babawi kami. Well done. Gets
set to go. Makakasagupa ng Camel Years ang Bureau of Customs Transformers sa Linggo, alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Pangungunahan ni Commissioner Nicanor Faildon ang BOC. Commitment natin sa mga kasambahay, sa public service ito. So, responsibilidad bilang head of office na itaguyod natin yung magandang programa ng UNTV na ihatid itong programa sa ating mga kababayan. Noong nakaraang linggo, kumamada ng 14 points, 9 rebounds at 3 steals si Commissioner Faildon. Oo nga, medyo kulang pa sa conditioning. Talaga naman di tayo player. Alam naman natin na malalakas kalaban, but this is sport, so kahit talo, laban lang. To make the event happy. Ayon pa kay Commissioner Faildon, pinaghandaan niya ang mga makakaharap niyang mga executives sa Liga ng Public Servants. Ay, hindi naman. Filipino So, lahat tayo mayroon backyard training. Nagbawas ng kain. Dahil aniya ang liga ay hindi lamang para sa pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng sports, kundi maging sa pagkakaisa sa pagtulong sa mga nangangailangan. At hindi lang BOC supporters, kundi supporters ng lahat ng team na suportahan natin. Napakagandang programa nito at papatuloy tayo. Let's make this event very happy. Tapusin natin. Win or lose, lalaro tayo. Bernard Dantes, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang hotline ang ilulunsad ng Department of Health para sa lahat na gustong tumigil na sa paninigarilyo. Samantala, ilalabas na ng Department of Health ang mga panuntunan para sa magpapatupad ng nationwide smoking ban bago State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Aiko Miguel. Ginugunita ngayong araw ang World No Tobacco Day na may temang Tobacco a Threat to Development. Kaisa ng Health Department ang Action on Smoking and Health Philippines at ang New Voice Association of the Philippines sa pagpapaigting sa bansa ng kampanya kontra paninigarilyo. Taon-taon 87,000 mga Pilipino ang namamatay dahil sa paninigarilyo sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban sa bansa. Target ng DOH na mabawasan ang death toll sa Pilipinas, maging ang pagpapababa pa sa 16 na milyong Pilipinong naninigarilyo pa rin. Kaugnay nito, ilulunsad ng DOH ang Quit Line. Magiging daan ito upang matulungan ang isang naninigarilyo na talikuran ang kanyang bisyo. What we will do with the Quit Line is that make it available in all public places, in all conveyances, so that when people decide that they want to quit, they can readily call the hotline, and then they will be referred to the nearest cessation clinic. Sa mga cessation clinics, sasailalim sa replacement therapy ang nagnanais tumigil sa paninigarilyo upang maalis ang adiksyon ng mga ito sa nicotine. Samantala, nakatakda na ring ilabas sa Hulyo ang implementing rules and regulation para sa nationwide smoking ban. It will be hopefully out by 16 or before the State of the Nation address. The LGUs are encouraged to pass local ordinances that are very specific in terms of how they will implement the executive order and the FCTC, and also to identify the people that will enforce it. Samantala, ikinukonsidera rin sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban ang pagbibigay ng ibang mapagkakakitaan sa mga nagtitinda ng sigarilyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.